Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong si Senator Bato the Puncher. Meron na naman pong insinuation. Mukhang meron siyang binabanggit na tao na galing sa Malacanang na parang sinisisi niya na gusto daw i-implicate ang Duterte sa mga illegal na gawain tulad ng Pogo. Kasi nga po yung kahapon na Senate hearing ni Hontiveros diyan sa Senado, no? At ganun din po, meron pong mambabatas na sinasabing bakit bumagsak ang rating ng inyong beeping pusit. Yan lang po, no? Dalawang article lang tayo, diyan lang iikot ang ating usapin, pagbibigay ng opinion, reaction at komento. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. Ganun din po sa mga regular nating nakakasama sa ating video premiere at live streaming. And also, shout out po sa mga OFWs, men and women in uniform, the frontliners, the teachers, at shout out din kay Ilora, kay Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales, Norte, Visayas at Mindanao, except sa Davao City. Ganon din kay Suset, kay Maritel, kay Miyu, Ate Maite, Ate Beth M, kay Hattori, Doc Desi, kay Carclea, no? At sa iba pa na hindi ko manggit. Wag po kayong magtampo dahil ang dami talaga no? Andiyan naman si Tokis, makakalimutin. Also, na-break na po natin yung barrier na 55,000 subscriber. At nakikiusap po ako kung maaari, paki-subscribe nyo rin po itong ating second channel, no? Tokis Birador. Mag-upload lang po tayo diyan ng isang video, no? Kung maaari, kada araw. No? Short videos lang po yan. Ang pinakamahaba na siguro 13 minutes, no? Parang kwentong kotsero, pagpasensyahan nyo na yung sound kasi sa loob lang po tayo ng kotse at cellphone lang po ang gamit. Kung gusto nyo lang pong isubscribe, no? Kung mapagbibigyan nyo po ang ating kahilingan sa inyo. And maraming salamat po and may God bless us all. Eto na mga po, unahin natin itong sinabi ni Bato. Mukhang may pinagbibintangan na naman sila sa Malacanang na kung saan nagsasabing i-implicate mo ang Duterte. Sinabi daw dun sa isang resource person sa hearing kahapon. Itong resource person na to ay isa pong pinaghihingalaang ng scam. Yan na naman tayo Ito po yung patuloy na pag-iimbestiga kay Alice Guo. Na itong si Alice Guo ay pinatunayan po lamang ng isa pa na isang resource person na talagang spy po. Pero hindi po yan ang topic natin. Sabi sa Inquirer, Bato says, someone from Palace wants to implicate Duterte allies in Pogo. Sino yung someone? Ito na naman tayo mga kababayan. Ito talagang si Senator Calvo, the Puncher. Puro na lang kumbaga di umano. Di umano. May sources ako. Bakit hindi nyo pangalanan? Para kayong mga ibang vloggers No? Natakot na takot. Anong kinakatakot nyo kung verified naman yung information ninyo? Natatakot kayong madimanda. Matatakot lang kayong madimanda kung yung sasabihin ninyo ay false information, ay yung paninira tulad ng misinformation or malinformation. Pero kung ikaw ba to, tingnan ninyo tingnan nyo, babasahin natin ito. Mabibisit kayo, tingnan nyo, malalaman nyo. Someone from the palace wants to implicate former President Duterte and his allies to the proliferation o yung pagkalat ng illegal pogo sa bansa. Ayan ang sabi ni Bato. At the end of De La Rosa's accusation was Mary Maslog, who introduced herself to the committee as certain Jessica Francisco. Itong si Mary Ann Maslog, ito po yung sinasabi nilang ng scam ng textbook, milyon-milyon po ang halaga. Ito ang sabi ni Bato sa pagtatanong niya doon kay Maslog. Klaruhin ko lang sa'yo. For the record, meron akong impormasyon na you are being used
para papirmahin si Alice Go ng affidavit na magtuturo na si Presidente Duterte, si Bongo, Bato at Karamat ay nasa likod ng Pogo. Merong tao from Malacanang na nag-uutos sa'yo. Meron akong impormasyon. I can pin you down. Huwag kang pailing-iling dyan. Alam ko ang impormasyon na yan. Ayun naman pala ba to? Ayun naman pala. Sinasabi niya, kaya nga sabi ko sa inyo babasahin natin para kayo ang umintindi nito. Someone from Palace wants to implicate Duterte. Bato, hindi kami bobo. Hindi tulad ng mga didilis ninyong supporter at mga vlogger. Sabi niya, meron akong impormasyon. Therefore, ang tanungin natin, verified ba yan? Bakit, kung verified yan, bakit hindi mo masabi yung sinasabi ditong someone? Ika nga ni Jinggoy, ikaw Jinggoy, do you wanna know who is that someone na sinasabi ni Bato? Then tell it to Bato. Name names. Since Jinggoy, ikaw ay Marcos admin supporter, why don't you say to Bato, kumpadre, o pare, sino yung someone? Ano yung impormasyon mo? Care to share? Sino yung nasa Malacanang? Sabi niya merong tao. May tao daw sa Malacanang. Sino? Ang iisipin ng mga didilis at ng mga kakampi ni Bato? Si F. Elisa. Or si Pangulong Marcos. Yun lang naman palagi ang gusto nilang ipunto May insinuation si Bato. Pinload niya. Sinabi niya, meron akong impormasyon. O why not spill it then right there? Para malaman natin sino yung gumagamit kay Maslog. Diba? Ang yabang mo I can pin you down. So therefore, pin her down. Diba? Bakit hindi mo isiwalat yung impormasyon mo? Diba? Ngayon, tinanong niya ngayon si Maslog. Doon sa veracity, kung totoo nga, yung impormasyon na hawak ni Bato, ano sabi lang ni Maslog? No. O pero, si Bato, siyempre hindi maniniwala. Kasi, ang gusto niyang iparating sa atin, gustong pabagsakin si Duterte, si Go, si Bato, at yung Karamat. Ba't hindi mo nasabihin right and there? Para mapin down ka agad si Maslog. Ano? Tipong vlogger lang na, sabihin ko pa bukas para maraming views? No! It's just an insinuation. You are clickbaiting. You are phishing. Yun po yun. Nasaan ang impormasyon? Kung ako kay Bato, isa ako senator. Pare, pakisabi mo na nga lang dito. Gusto ko ring malaman Yung information mo, care to share, para malaman na ng taong bayan kung sinong tao sa Malacanang ang gustong pabagsakin ang mga Duterte at si Bato at si Go at si Karamat. Hindi. Sinabi ba? Wala. Kasi kung sinabi ni Bato dito, isusulat dito. Kasi ako, hindi ko po pinanood yun, nabibisit ako Diba? Puro mga grandstanding po yung mga tao dun kasi ang punto dito, nung nasa kulungan daw tong si Maslog, may pumunta daw dun sa kulungan niya. Ang sabi ni Jinggoy, galing ako dyan Mahirap makapasok dyan at sino ka para makapasok doon? Ang makakapasok lang doon, abogado, pari, kamag-anak, doktor o opisyal. Ikaw, ano relasyon mo sa kanya? Di ba? Kasi may bumisita daw si Maslog bumisita kay Alice Go. Ayun. Kung baga si Maslog ang bumisita kay Go sa kulungan. Kaya tinatanong ni Jinggoy, I'm correcting myself. Tinatanong ni Jinggoy, ano relasyon mo sa kanya? Ano daw ang relasyon ni Maslog kay Go? Paano siya nakapasok doon? Hindi daw sumagot si Maslog. She, however, denied De La Rosa's allegation. Ayon. Ang ipinupunto ko dito mga pabayan ay sino yung someone from Malacanang na sinasabi ni Bato na meron siyang impormasyon. Bakit hindi mo na isiwalat yung Bato? Para malaman natin. Bakit? Kasi takot kay. Baka yung impormasyon mo is just chismis. Hindi verified, walang veracity. Dito, meron ditong isang General Romeo Macapas na siyang OIC ng PMP Intelligence Group. Na sinasabing
siya daw po yung kumausap kay Maslog para kumbinsihin si Go na mag-surrender sa pulis. Ay, nako, Diyos ko. Isa palang General Macapas. Ha? Sabi naman ni Macapas dito, Macapas for his part admitted to accompanying Miss Log when the latter visited Go in her cell. The reason why sumama ako, nag-facilitate ako during their visit is actually, sir, ang sabi ni Maslog, may i-reveal si Alice Go na impormasyon vital sa kampanya natin. May mga involved pa na mga tao, sabi niya, ayun naman pala. Bakit si Maslog? Anong meron kay Maslog? Anong relasyon ni Maslog kay Go? Estrada then asked Macapas if they were successful in extracting information from Go, but the latter answered on the negative side. Wala pala. Ano nangyari? Ha? Di ko kasi pinanood yung mga kababayan, to be honest with you, no? Pero ang gusto kong ipunto dito, ay ito na namang si Bato. Talagang protektado niya si Duterte. Kung gusto mong malinis ang pangalan ni Duterte, pumunta kayo sa Quadcom hearing. Tapos isiwalat mo doon kung sino yung someone from Palace that using Alice Go or Maslog to implicate you, Bongo, Duterte, and Karamat. Hindi yung nandiyan ka, ginagamit mo rin ang power mo. Tingnan mo, tinanong mo pa si Maslog, is this information true? Ano sasagot ni Maslog? No. Because you are putting words to her mouth? Ganun ba, Bato? You are intimidating what? Interrogation tactic? Ganon? Ganyan ang ginagawa nyo sa Senado, yung ibang senador Interrogation hindi na hearing Interrogation. You are intimidating your resource person. Pag hindi sumagot ng tama, ayaw sa pandinig ninyo, hindi nyo nagustuhan, contempt. Dapat ikaw ang i-contempt ba ito Kasi hindi mo alam sabihin kung sino tong someone. Sino? So therefore, ang iisipin ng mga kapwa mo, mga makikitid ang utak ng mga didilis, ay ang first couple. Ganun lang yan Sasalsalin ito mga kababayan Diba? Napakadumi. Pero ang gusto lang protektahan ni Bato, yung sarili niya at yung mga nabanggit dun. Si Duterte, si Go at si Karamat. Kung talagang gusto nyong maprotektahan ang pangalan ninyo, malinis ninyo ang pangalan ninyo because your name and Duterte keep popping up on the Quadcom hearing, no? Pumunta kayo dun. So Duterte nga, sabi niya, kung educated questions, pupunta siya. Ikaw kaya Bato? Pupunta ka? O pag sinabi ng Quadcom, okay, we will give you educated questions. Are you willing to go? Pag sinabi nila are you willing to come? Sinabi kay Duterte, pag pumunta si Duterte, sasama ka? O baka naman talagang bahag ang buntot mo? Di po ba? Kasi lapdog kay. K9 kay. Yun mo, insinuation mo na naman, mga kababayan, Kaya wag nyo nang iboto tong si Bato. Kailangan si Bato managot sa ICC. Managot ka Bato, isa ka sa mga players ng AGK. Di po ba? Eto pa isa mga kababayan Dito naman po sa Inquirer pa rin. Bakit daw po nag-decline bigla ang rating ng inyong BP Sara Pusit? Solon links OBP DepEd issues to decline in BP Sara's rating. Correct. Ayaw sumagot Tamilmil Ayaw sumagot, may tinatago. Ayaw sumagot, guilty. Di ba? The decline in BP Sara Duterte's rating as shown in recent surveys is due to issues faced by her office and the DepEd when it was under her supervision. Sabi ni House Representative Majority Leader Jose Dalipe. Ayan na po yan, si Dalipe na rin ito. Di ba? Kaya biruin nyo, bagsak na bagsak siya. Part na ito ng ating topic, no? From 45% in July 2024 to 29% in September sa SWS. Yung isa sa Pulse Asia Survey, from 69 to 60. Eto naman sa SWS, naging 29 na lang. Can be attributed to her refusal to address questions about her office budget utilization. Correct. Wala Tamilmil talaga. So tama talaga tayo mga kababayan. Sa palagay natin, nagdidemand ng transparency at accountability ang taong bayang kay BP Pusit sa gitna ng napakaraming tanong na hindi niya sinasagot o masagot. Refleksyon ito kung anong klaseng leader kasi dapat iniingatan natin ang pondo ng bayan. Anong klaseng leader si Sara Pusit? Useless. Wala. Kumbaga sa paghawak ng sundalo, kadete ka lang. Ganyan ka lang. Hindi ka pwedeng maging leader.
Tama, mali. Ha? Si Dalipe pala ito, isa kasi si Dong Gonzales yung nagsalita. Ito namang si Dalipe, majority leader yan, no? Ang tinapik ni Gonzales yung Pulse Asia survey. Kita niyo yan? Dalipe said the SWO survey was commissioned by think tank firm Stratbase. O, commission survey yan, ha? Kita niyo yan? Ito pa, in the survey, the percentage of respondents who had much trust in Duterte for July 24 was 65%. Now, down po yan ng 55% in September. Trust rating naman yun. O, di po ba? O, nakakahiya po eh. Kaya dapat talaga itong si Duterte, sumagot ka. Di ba? Visit mga kababayan eh. In contrast, the percentage of respondents who had little trust for Duterte increased. O naku, dumami pa ang mga konti lang nagtitiwala. From 21% to July to 27% in July 2029. Kakahiya po. 'Di ba? If she wants to restore the public's faith in her leadership, she must be willing to explain these anomalies transparently and truthfully under oath. This is the only way to regain the trust of the Filipino people. Correct. Hanggat hindi siya nag-o-oath, 'di ba? Kapal ng mukha, ayaw mag-take ng oath. Ibig sabihin, ayaw ma-contempt, hindi magsasabi ng totoo. Ayun po yan kasi walang katotohanan sa kanya. Remember, sablay siya sa sinabi niya noon na 3 Duterte. Tatay niya, 2 niyang kapatid na lalaki ang tatakbo sa pagka-senador ng 2025. Ano nangyari ngayon? Tatay niya, mayor. Yung bunsong kapatid niya, vice mayor. Yung kuya niya, congressman ng 1st District ng Davao City. So, nasa ng katotohanan ng senador? Kathang isip. Tulad ng kanyang libro na puro kabalbalan lang, mga kababayan, na walang katotohanan. Yun po yun. So itong si Duterte, Sara Pusit, no? Hindi isang effective leader yan. Pwede siguro sa Davao na lang siya pang lokal, pero pang nasyonal, wala. Sasabi niya, okay, I will teach you how to command. Well, you can command but you're not a leader. Even the private can command the less one. 'Di ba? Yung mga naangat lang ng isang bar sa uniforme, ako na mataas sa iyo ganun, seniority lang, ganun. I can command, but I don't know how to lead. Ganun si Duterte Pusit. Okay? So, ang tanging paraan lang daw, sabi ni Dalipe, sabi mong katotohanan, be transparent, mag-take ka ng oath. Hanggat walang nag-o-oath na Pusit, huwag kayong magtiwala. Kasi anong sabi ng tatay niya? Ginajaming lang kayo niyan. Walang katotohanan, walang seriousness sa kanya, wala siyang state woman sa kanya. Lahat sa kanya, it's a joke. Lahat sa kanya, it's a play. It's a game. And also, she have a narcissistic personality disorder. It's all about her. Kasi spoiled bratanela nga. Sabi nga ni Atty. Matibag, Sara Duterte is bratanela. O, di ba? Wala. Hanggat walang oath. Kasi bakit? Duterte ako. Ngayon kung Duterte ka. Pero you're not an effective leader. Tapos gagawin yung presidente. Tanga na lang kayo. Di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.